pala si Pipito na sa inyo'y magkikwento. Bago ko simulan ang aking kwento, ay may nais akong itanong sa inyong lahat. Tunay na Pilipino ka ba? Sa puso at sa gawa? Mahal mo ba ang ating bayan, ang Pilipinas? Kung oo, halina at makinig ka ng masusi. Dahil bilang isang Pilipino, nararapat na alam natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Kung paano natin natamo ang kasarinlan, mga bayani sa likod nito, at kung gaano kayaman sa kasaysayan ng ating bansa. Kilala niyo ba si Melchor Aquino de Ramos? O mas kilala sa pangalang Tandang Sora? Si Melchor Tandang Sora Aquino de Ramos ay ipinanganak noong Enero 6, 1812 sa Banlat, Balintawak, Quezon City, o kilala noon sa pangalang Barrio Banlat, Caloocan. Ang kanyang mga magulang ay sina Juan Aquino at Valentina de Ramos. Sa murang edad pa lamang, bukod sa nakitaan na siya ng kagalingan sa pagbabasa at pagsusulat, ay nire-respeto at minamahal na siya sa kanilang komunidad. Aktibo si Tandang Sora sa pakikilahok sa mga pampublikong aktibidad at mga pagdiriwang sa loob at labas ng kanilang baryo. Sa katunayan, ay makailang beses siyang sumali sa pista ng Santa Cruzan. Magaling din siyang kumanta at ang kanyang boses ay kahanga-hanga. Kaya naman, parati siyang inaanyayahan na manguna sa mga pabasa. Kanyang pinakasalan si Fulgencio Ramos na nooy kabesa de barangay. Nagkaroon sila ng 6 na mga anak na sina Juan, Simon, Estefania, Romualdo, Juana at Saturnina. Sa pagkamatay ng kanyang asawa ay mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang mga anak maging ang kanilang mga ikinabubuhay. Siya ay nasa 84 na taong gulang nang sumiklab ang Philippine Revolution noong 1876 na taon. Ang kanyang anak na si Juan A. Ramos ay bahagi ng katipunan na pinamumunuan at pinangungunahan ni Andres Bonifacio. Ang kanyang sikat na ngalang Tandang Sora ay ibinigay sa kanya ng isa sa mga miyembro ng katipunan dahil sa kanyang walang pag-aalinlangang pagtulong, panggagamot, at pagpapatuloy sa malaking pangkat ng mga katipunero sa kanyang tahanan. Sa kanyang kamalig tumuloy ang mga katipunero at nagplano ng kanilang mga hakbangin laban sa mga Kastila. Sa panahon ding iyon, ay naganap ang unang sigaw sa Pugad Lawin kung saan sabay-sabay na pinunit ng mga katipunero ang kanilang mga sedula na lubos na nagpatindi ng tensyon sa gitna ng mga Pilipino at Espanyol. Sa pagputok ng labanan, ay kumalat ang alab nito at lumusob ang mga nakakupling pangkat ng mga katipunan sa San Mateo, Marikina, San Juan del Monte at Pasig. Pagkalipas lamang ng ilang araw, ay hinuli si Tandang Sora sa Novaliches sa pook ng Pasong Putik at pinagbintangang sangkot at may salang kataksilan ng kupkupin nito ang mga revolusyonaryo. Agad siyang dinala sa bilibid at kinulong. Doon siya ay siniyasat at pinagsalita. Ngunit nanatili na tikom ang kanyang bibig at walang kahit na anong impormasyon ng katipunan ang kanyang sinabi. Tapon ng Tandang Sora ang sanggwam ni Gobernador General Ramon Blanco noong Setyembre 2, 1876 upang doon ikulong at manatili. Ngunit noong Pebrero 26, 1903, nang mapasakamay ng mga Amerikano ang Pilipinas, ay pinauwi si Tandang Sora pabalik sa Pilipinas upang palayain. Ninais siyang bigyan ng tulong at gantimpala ng gobyernong Amerikano dahil sa kanyang kontribusyon noong panahon ng Revolusyon, pagtulong at sakripisyo at hindi niya ito tinanggap sapagkat buong puso at pagkukusa niyang ginawa ang kanyang magagawa para sa kasarinlan ng bayan. Siya ay namatay
noong Pebrero 11, 1919, sa edad na 107 taong gulang, sa Banlat, Balintawak, sa lungsod ng Quezon. Sa kasalukuyan ay nakahimlay ang kanyang labi sa Tandang Sora National Shrine sa Banlat, Quezon City. Tunay na walang dahilan upang tayo ay hindi maging bahagi ng pagsulong ng bayan. Matanda o bata man, babae o lalaki, ay may magagawa para sa bayan. Muli po, ako si Tito. Hanggang sa muli mga kababayan.